Magandang umaga, magandang gabi. Yes. Ha? About my green potato today. I just didn't know. I'm going live now. Say hello to my subscribers. Ladies and gentlemen, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay, di ba may kontrobersya kung buhay ba to o may sakit si Remulla? So it turned out na mayroong naglumitaw daw siya pero wala pa ako nakitang live. At kung wala pa ako nakitang live, hindi pa ako totally convinced na na-hospital nga siya o hindi. Sabi niya hindi siya na-hospital, naglalaro pa ng golf. Anong klaseng golf? Golf. Aboying Remulla, medyo natuwa naman ako sa sinabi mo na ikaw ay nadismayado sa mga Sandigan Bayan Justice natin. So, ito, ipakita ko rin sa iyo itong balita na kung saan ikaw ay sobrang itim ang mukha. Naku, bakit kaya? Hindi ka naman lahi niyo mga Remulla, mga pogi naman. O bakit na sobrang itim mo? Sabi niya, corruption in judiciary also severe. O, titirahin niya Sandigan Bayan. Panahon na ba para ngayon ay mabubuksan ng mga can of worms sa judiciary? Ako, bago ko ito tatalakay ito, nais ko muna, bago habang nag-antay ko ng ibang mga audience, nais ko muna ibahagi ang aking karanasan without mentioning names. Ilang beses po sa aking pagiging karanasan na paghawak ng mga kaso sa judiciary, talaga po, masasabi ko talaga na talagang corrupt po ang judiciary natin. Ganun po ang aking nakikita diyan. So, sa sobrang corrupt ng ating judiciary, kaya marami po, ang resulta po ay, ang direct na resulta, Manang Bing Diboke, ay corruption sa judiciary. Kung masyadong corrupt ang judge, marami pong nananalo. Ang mananalo lamang dyan ay may pera. Pero may babanggitin akong isang judge o ilang judge na dyan sa Butuan na ebidensya ko na makakorap. Hindi lang sa Butuan, marami pa sa Coronadal, RTC. Sa Pasig, RTC meron din. Sa Manila, RTC meron din. Makati, RTC meron din. Lahat po ng RTC, sabihin mo, meron pong corruption. Magagalit na sa akin ng Supreme Court. Pero nanggaling po ito sa aking karanasan bilang practicing lawyer, bilang trial lawyer. Alam mo, wala sanang mga kriminal, wala sanang kamatan, wala sanang mga taong abusado, walang tao sana na magiging mayabang at bully at walang taong kagaya magpapatay kahit sino kasi hindi sila nakakasuhan. Kung hindi sila nakakasuhan, talaga magpapatuloy ito. Kaya medyo natuwa ako kay Boying Remulla kanina nung sinabi niya ang Sandigan Bayan daw ay malaking bahagi sa korupsyon. I agree. 100% I agree. At least, siya lang kauna-unahang kung ombudsman na nagsabi niyan. Ang problema kasi po doon sa mga isyu, kung ang judge ay corrupt o hindi, parang the sound of silence yan sa mga abogado na laging may kaso sa korte. Yan yung mga gusto nilang ibulyaw pero hindi magagawa. Hanggang bulungan lang ng mga abogado.
Ang problema kasi, masyadong mataas ang binibigay na presumption sa mga judge. Masyadong mataas ang presumption na binibigay ng Supreme Court na hindi sila gumagawa ng kabulukan. Siguro po, panahon na sa ngayon na kung hindi ninyo kaya ang justice system na tao magdesisyon, panahon na ngayon na kahit konting red flag lang, dapat bigyan ng kaparusahan ang mga judge. Harap-harapan po, marami diyang mga judge harap-harapan na binabaliktad ang mga doktrina. And yet, they got away with it. Ang isa pang ayaw ko sa ginagawa ng ating Supreme Court, yung kanilang sa ngayon tinatawag na Judicial Integrity Office. Hindi nila desisyonan ang reklamo ng mamamayan laban sa mga judge kung ang kaso ay hindi pa tapos. Laging idadahilan ng Supreme Court, because the issue is judicial in nature, the case is dismissed. Babanggitin ko na. May judge yan na, ilang mga judge yan nakasalamo ako sa Mandaluyong. Yung iba dyan, na-promote na ngayon. Meron dyan na na-promote na pagka Court of Appeals. Pero sa totoo lang, masisense mo talaga yung pagyurak nila sa batas, and yet they can go away with it. Isa-cite ko mamaya specific example sa Sandigan Bayan. Titingnan natin, kaya ba ni Boyeng? Pinagkikwento na siya na ospital, pero ito daw, may balita na siya. Sinabi niya to, galit siya sa mga judges. Kung galit ka sa mga judges, tinutukoy niya po ay yung mga taga Sandigan Bayan. Tinutukoy ba niya yung judge na nagdesisyon na nagpawalang sala kay Bong Revilla? Yung judge na nagpawalang sala kay Jinggoy Estrada? Yung judge na nagpawalang sala kay Enrile na namatay na ngayon at nagpawalang sala rin sa co-accused ni Enrile na si Gigi Reyes at iba pa? Nabasa ko po mga decision nila. I cannot believe my eyes na ganun ang decision. Sige, mamaya ko na patutunguhin yan. Ikutin ko muna ang aking mga karanasan bilang abogado. Total na disbar na ko. I'll just share to you the listeners of my station, of my channel. I-share ko rin ito sa mga abogado na kikinig dito. Na talaga tayo mga practitioner, nakasandal po ang ating galing sa resulta ng ating kaso. Ilang beses kaya tayo ina-analyze natin ang kaso? Ito nangyari, ito yung batas. Tapos sasabihin natin sa ating mga taong lumalapit sa atin na mga kliyente natin, panalo po yan. Bakit kami nagsasabi na panalo? Kasi alam namin ang paglabag sa batas ng mga kalaban. And yet, you will only be disheartened. Later on, makikita mo talo ka. Ang problema kasi marami sa mga judge natin nakipagsayaw ng tinikling sa mga kalaban. Ang kalaban kasi natin dyan, sa totoo lang, pag may kaso ka, ikaw ang nabiktima. Pag may pera ang kalaban mo, gagamit ng pera. At huwag niyong sabihin sa akin mga judges na hindi kayo nabibigyan. Nabibigyan po kayo ng pera. Kukunti lang po yung mga judge na tinakot. Yung iba, nadaan sa takot, kahit nawala ng pera, ay nagbibigay ng decision pabor sa mga kung sino dapat. Very, very, very prevalent po yan sa ating mga korte sa buong Pilipinas. Walang exception. Mas lalo pa ngayon, the more it gets higher, the larger or the more serious it becomes. Mag-cite ako specific example. Ito,
Yung ang mga mahilig, tandaan nyo mga judge na mahilig kapag may gray area, kapag pumunta sila doon, dapat red flag na yan Supreme Court. Kapag gray area, ano ibig sabihin ng gray area? Pwede mo sabihin puti, pwede mo sabihin itim. Anyit, nakita mo pabor siya sa standing sa mayaman at diyan siya dapat red flag na yan. That is an evidence na nagkipagsayaw ng tinikling ang judge. Mga judge na nakikinig sa akin, I'm sorry, pero itong totoo. Marami dyan mga maayos din, pero there are always times na kapag maambunan ka, may pera na. Kung tatanggapin mo, yayaman ka. Pero kung hindi mo tatanggapin, bibirahin ka. Ito, pag tinanggap mo, good. Kaibigan ka. Pero kung hindi mo tatanggapin, baka papatayin ka pa. Yan pong dahilan kung bakit may mga judge na namamatay. May ibang din judge na namamatay sapagkat napakakurap. Tumanggap na, anyit hindi pa binigay ang pinag-usapan. Ang pinagsasabi na gano'n na judge, hindi na akong patumpik-tumpik pa si Judge Abu diyan sa Butuan City. Pinatay siya noong panahon ni Digong. At ang balita sa kanya, hindi ko naman alam kung totoo ito hindi, balita lang naman, na may isang babae, maganda, akusado sa drugs. Nandoon sa korte. Alam ito, Faye, alam ito ni Julie. Nandoon sa korte sa Butuan. Sabihin ko ng branch 4. Akalain mo ba naman sa kalagitnaan ng hearing, sumigaw ang isang babae na maganda. Sabi mo sa akin, papalayain mo ako. Binigay ko ng katawan ko sa iyo. Grabe ha. Yan, pera na yan at katawan ang nangyari dyan. Meron ding isang judge na banggitin ko na rin pangalan. Maswerte yung ibang hindi ko na pabanggit sa nilawak-lawak ng aking karanasan bilang trial lawyer. Marami po akong nagiging karanasan sa mga judge. May isa pang judge dyan banggitin ko na sa Pasay. Pasay City. Banggitin ko ang MTC, Metropolitan Trial Court Judge. At saka yung RTC Judge. Ito po, batas po yan sa ating bansa na kapag walang pag-usapan natin itong tinatawag na ejectment. Ang rason para ma-eject mo ang tao sa lupa, palayasin mo, at ang gamit ang ejectment na suit na tinatawag, kailangan number 1, na isampa mo yan sa loob ng 1 taon mula nung nagsimula ang iyong karapatan sa pagsampa ng kaso. Number 2, ang mga karapatan mo, ang mga rason na pwede mong gagamitin para ma-eject mo ang mga nakatira sa lupa na hindi kanila. Halimbawa, ikaw may-ari. Number 1, sabi ko 1 year dapat. Sa loob ng 1 year bago nagsimula. Halimbawa, number 2, ano naman ang rason na pwede mo siya paalisin? Number 1, kung may kontrata ka na uupa sa sayo, tapos natapos na ang kontrata, na-terminate na kung sa paanong paraan, kailangan terminated ang kontrata. At kung kailan na-terminate ang kontrata at kailan natanggap ang sulat na pinapaalis mo na at terminated na ang kontrata, 1 taon. Ang isa pang dahilan na pwede mo mapaalis ang tao ay kung dati pinapayagan mo siya na tumira sa lupa mo, pero binigyan mo siya ng sulat, gagamitin ko na po ang lupa. Pwede bang umalis ka na kasi ako naman ang gagamit? Ang tawag namin dyan ay tolerance na winidraw. Ano pang ibang dahilan?
Pero main, dalawa yan. Ang isang dahilan, sabihin natin, pangatlo ng dahilan. Kung nawala na yung batas na nagbibigay sa kanila ng karapatan na umukupa sa lupa, magbilang ka ng 1 year mula dyan sa panahon na nawala ang karapatan at kailangan nabigyan mo ng sulat na pinapaalis mo. Saka pa lang tatanggapin. O yun, tatalakay natin itong sa Pasay. Meron sa Pasay dyan, squatter. Mga squatter. Babanggitin natin 2297 Francis Burton Harrison Street, Pasay City. Dekada na sila kung tumira dyan. Mahigit 30 taon. Ang lupa na tinatawag nila ay nakasanayang tinawag niya Donald D. property. Kasi may-ari na kuno dyan si Donald D. Natandaan niyo si Donald D na president ng ECOP dati. Employers Confederation of the Philippines. So, squatter sila 30 years na. Yung lupa, binenta ko noon ng mga D family dito sa isang kumpanya. Yung kumpanya na yan ay binili ng lupa at pinadalhan nila ng LBC na sulat ang mga squatter. At ang nakalagay sa sulat, o balis na kayo. Kasi binigyan kayo ng pagpayag na tumira ng dating may-ari at kami na ngayon mga bago may-ari. So, tolerance ang ginamit na rason. So, ano nangyari? Nang pinadala sa LBC, hindi natanggap ng mga tao. Anong ginawa ng mga taga-LBC? Nag-certify na ayaw daw tumanggap. So, dyan na lang sa issue na tayo mag-uusap. Number 1, nag-decision ang judge, si Kirk Aninyon. Judge Kirk Aninyon. Talagang napaka-notorious mo talaga. Pinaboran yung kumakaso na kahit hindi natanggap ang sulat na demand letter ang tawag namin dyan. At informasyon na sasabihin na binabawi na namin ang aming pagpayag na gumamit kayo ng property. Diyan na lang tayo sa issue na yan. Sa demand letter na lang para hindi komplikado. Actually, marami ibang dahilan. Pero mo hindi natanggap. Sasabihin ngayon ni Judge Kirk Aninyon na natanggap. Saka makakita ng judge ng gano'n. Yan po isa sa mga dahilan. Ganong klase mga judge ang dahilan. Kasi tumatanggap sila, judge, inaakusa na kita na tumanggap ka talaga ng pera. Mula doon sa anong pangalan ng kumpanya na kumakaso? Megaland, Prime Estate. Para lang, ilang milyon kaya ang binigay sa iyo. Hindi mo ako masisisi, judge, na magdududa kasi mali. Mali ang decision mo. Walang pundasyon sa batas tapos binigyan mo, pinaboran mo yung kalaban. So, anong nangyari? Later on, edi, umapila sila ngayon sa RTC. Akalain mo itong RTC judge, si Judge Rowena Niebestan, Branch 118, Pasay. Akalain mo, pinayagan gano'n. Doon na lang tayo, Judge Niebestan, mag-usap sa demand letter. Alam mo na ng demand letter ay hindi natanggap eh. At batas po yan sa ating Civil Code of the Philippines na kapag hindi natanggap ang demand letter ay hindi magkakaroon ng tinatag naming cause of action. Hindi pwede ka magkaroon ng karapatang pumasok kung hindi natanggap ang demand letter and the information telling the defendant that we have already terminated the tolerance that we have given you through all the years. Nangyari na. Tapos, natulungan yung mga squatter. Nagsampa sila ng reklamo laban kay Niebestan at laban kay Judge Kirk Aninyon sa Supreme Court. Anong nagawa? Dinismiss ng Supreme Court ang kaso. Ang rason,
Judicial issue kasi. Pag judicial daw, hindi nila desisyonan. Naku, paano ba yun maging judicial? Supreme Court? Ang judicial, ibig po sabihin ng judicial, ay malalim ang issue. Kailangan trial para malaman. Judicial, yan po ibig sabihin judicial ang issue. At kailangan tapusin daw muna ang kaso para malaman kung may karapatan kumaso laban sa mga judge na tinutukoy na nagkamali. Por Diyos, por Santo. Supreme Court. Very clear naman na hindi natanggap, inamin na nga ng kalaban, inamin ng complainant, na hindi natanggap ang demand letter at saka letter informing the dependents that they are already terminating the right or the tolerance that they gave supposedly. Yan lang, diyan lang ako magtututok sa demand letter. Tapos sinabi ng Supreme Court, we dismiss, the case is dismissed because it is judicial in nature. Nakikiusap ako sa inyo, Supreme Court, babaguhin niyo po yung standards ng pagtingin sa ebidensya pagdating sa judge ang pinag-uusapan. Ang babaw ng standard niyo kapag abogado ipapadisbar. Pero ang taas ng standard niyo kapag judge naman ang kinakasuhan. Very clear, hindi na natin pag-usapan kung talaga bang may natanggap na demand letter o wala. Inamin na nga na nagreklamo. Dapat dismiss kagad yun. Sample lang yan, sample number 1. Pero marami pa ako, isang bag, siguro isang maleta na ebidensya mababanggit ko kung may time lang ako. Ang kasunod na banggitin ko na talagang may nangyayaring masama ay yung Sandigan Bayan sa desisyon ni Bong Revilla. Ang naipresenta ng mga kumakaso laban kay Bong Revilla ay ganito. Naipresenta lang ebidensya number 1 na may mga vouchers na nakuha na ilabas ang pera. Number 2, naipresenta nila na may mga sulat si Bong Revilla na pinadala at natanggap ng tinatawag na implementing agencies, kagaya ng TLRC or Technological Livelihood and Research Center at saka NABCOR. Ang sulat na yun naglalaman ng sinasabihan ni Bong Revilla ang mga implementing agencies na ito na ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles ang pera. At para si Janet Napoles na magpapatupad ng kanyang proyekto. Tapos, napatunayan na nailabas ang pera, natanggap, na i-withdraw ni Janet Napoles. Tapos, napatunayan sa AMLAC na certification sa records ng bangko na every time na may pinapalabas na may binibigay na pera si Janet Napoles ay nagkakaroon ng deposito sa bank accounts ni Bong Revilla o ni Lani Revilla o ng kanyang mga anak o joint accounts nila. Napatunayan ha. Saan man galing yung mga deposito sa kanila kung hindi sila nakakuha ng pera? Do you mean to say nakuha sa pag-artista? Hey, nung naging senador ka, ay wala ko po kayong pelikula. At sa totoo lang, medyo laos na kayo, wala nang kita yan. Ganon po ang ebidensya na main evidence na nakikita. So, na-summon pa o ipakita pa mga bank accounts nila. Na-compare, totoo nga na may mga deposito ng ganong kalaki. Tapos, ang akusasyon sa kanila, kay Bong Revilla, ay inutosan mo yung mga implementing agencies na ilipat ang pundo ng PDAF mo sa Senado doon sa korporasyon ni Janet Napoles at saka si Janet Napoles ang magpapatupad ng mga programa mo. Pero ang totoong nangyari dyan sa akusasyon, mga fake ang mga tao na nilista ni Janet Napoles na nakatanggap ng mga proyekto niya.
pera o proyekto. Fake ang mga pangalan. Napatunayan ng mga fake. So, napatunayan mga fake, napatunayan na may deposito na natapapasok sa bank accounts. Ang problema, ito ang depensa ni Bong Revilla. Hindi po ako sumulat. Fake po yun. Hindi po ako pumirma noon ng mga sulat sa implementing agencies. Yan. Tapos, nakapagpresenta pa siya ng ebidensya na isang NBI specialist na abogado. Specialist siya sa handwriting examination. At nilagay pa sa handwrite sa testimonya niya na hindi talaga, iba talaga yung pirma, hindi pirma ni Bong Revilla yun. At pinapalagay na pirma yun ng kanyang chief of staff na si Richard Cambe. Richard Cambe pa pangalan, no? Si Attorney Cambe. So ngayon, ang isa pa ay wala daw natanggap ang pera sa ayon naman sa testimonya ng mga tao ni Diapolis ay binigay ang pera kay Richard Cambe. Pero si Richard Cambe, my God, hanggang ngayon hindi yumaman, namatay na lang sa loob ng bilangguan. At namatay daw siya sa COVID, sabi ni Bantag. Kasi panahon ni Bantag, nandun si Bantag doon nakabilanggo si Attorney Cambe. So, yan ang sitwasyon. At sa loob ng 6 na taon, kasi 2004 hanggang 2010 na kanyang PDAF bilang senador. Ang aking pagkokontra dyan, binaliwala nitong justice na ito na si Geraldine Faith Ekong. Sinabi niya na walang ebidensya na nakatanggap si Bong Revilla ng pera. Pero ano naman yung circumstantial evidence na magkaroon ng deposito mga milyon-milyon ang mga bank accounts ng kanyang anak sa kanya at sa kay Lani Revilla o Mercado sa tuwing may ilalabas na pera. Sa ayon, ang paglabas ng pera, ayon naman kay Ben Harluy at saka manyang mga kasamahan na nakalagay sa voucher na binigay daw na pera kay Richard Cambe. So, bakit si Richard Cambe? Wala siyang ebidensya na nagdeposito siya ng pera. At ang ebidensya nandun kay Bong Revilla. At kahit pa sabihin natin na peke pa yung perma. Kung ikaw ba si Bong Revilla, papayag ka na nanakawan ka ng iyong chief of staff sa loob ng 6 na taon? All right, nalusutan ako sa unang taon. Pero but never it would happen that I would still be fooled by my chief of staff in the 2nd year, in the 3rd year, in the 4th year, in the 5th year, and in the 6th year of my senator's term. 6 na taong ka niloko? No one will believe in it. So kaya, tinitira ko talaga si Geraldine Faith Ekong na napakakurap mo. Tumanggap ka dyan. Kahit ikasuhan mo ko libel. May nagsabi sa akin na nag-uusap kayo dun sa Hizon's Restaurant. Diyan sa may Maria Orosa, Manila. Doon yun niluto yan. Doon yun niluto kung paano i-acquit si Bong Revilla. Yan, si Atty. Budigon, na abogado ni Bong Revilla, iyon ang nag-ariglo. Kumita din siya na malaki. Balita ko, 200 billion ang binigay ni Bong Revilla. Balita ko lang naman yan. Wala akong pruweba na nakita ko yan. But I'm only telling that balita ko lang yan. But then I could show to the world the proof. Yung proof mismo, yung decision na sinulat ninyo. And ang additional proof yan ay may mga dissenting opinion. Sa 5 justices ng Court of Sandigan Bayan, 2 ang kumontra. Si chairman ng division na si Justice De La Cruz at saka si Justice babae
Grabe. So, with that, I hope that Boying Rimulya could do better. Ngayon, gusto ko mapatunayan na tama nga that Boying Rimulya is reliable. Anong gagawin ko? Mag-prepare po ako ng kaso laban kay Justice Geraldine Faith Eco. Ang aligasyon ko talaga, sabihin ko lang na very clear ang wrong, ang mistake niya, ang mali niya sa pagdedesisyon pag-acquit kay Bong Revilla. Let us now go to Jinggoy story. Paano naman acquit si Jinggoy? Si Jinggoy naman, ang kanyang kaso ay inakusan din siya kapareho din kay Bong Revilla. At ang kanyang depensa ay pareho din kay Bong Revilla na hindi niya pirma yon. Tumalab din. Tapos ito pa may problema. Pwede mong sabihin na ang mali ay sa mga abogado ng ombudsman na siyang nag-prosecute. Bakit? May isang mga dahilan kung bakit hindi kinonsidera na ebidensya laban kay Jinggoy ay sapagkat hindi nagtali yung voucher number ng tinatawag na SARO number. SARO kasi number, pag release ng pera, dahil hindi daw nagtali, acquitted din. Maraming mga pera tinanggal na inakusa kay Jinggoy na kinuha niya, pero tinanggal. At the same thing, ang tumanggap na ng pera ay yung kanyang chief of staff din na si Pauline Teres Labayen. Si Pauline Teres Labayen hanggang ngayon nag-usap tayo ay wanted. Hindi nagpakita. At ang isang ebidensya na sinumiti kay Jinggoy, na sa tingin ko ay mali naman ang ombudsman ito. Kasi ang ombudsman na prosecutor nagpresenta ng ebidensya. Ano yun? Yun yung ebidensya na sa akusasyon na ginamit ni Jinggoy si Juan Nang. Pangalan, Juan, apelido, Nang, Inji. Na para tumanggap ng pera at i-deposito sa China Bank. Ngayon, ang pinaka-problema ko rito, Mr. Boying Rimulya, yung mga ombudsman, prosecutors na naka-assign dyan at sila ay napapaloob doon sa OSP, Office of the Special Prosecutor. Bakit hindi sila nag-motion na ipatawag ang NBI at saka PNP na handwriting experts para maikumpara yung handwriting ng Juan Nang sa handwriting ni Jinggoy? Akalain mo pag kinumpara magkapareha, pareha ang stroke lahat. Ibig sabihin, si Juan Nang na tumanggap ng ibang pera galing sa pinap ni Jinggoy ay si Jinggoy Estrada rin. Ibig sabihin, very, very poor yung prosecution. At hinayaan na lang. Ibig sabihin po, naniniwala ako, pati kay Bong Revilla, marami kasing pagkukulang din kay Bong Revilla ng mga prosecutors. Naniniwala po ako, Robel Bengson, na yung mga prosecutors na nagpresenta sa posted din ng ebidensya ay binigyan din ng pera para hindi ipresenta yung mga ebidensya. Tapos, yung kay Jinggoy, nauwi sa wala. Acquitted siya. Lumalabas na piki daw yung sulat na pinadala na mag-utos na ililipat sa account ni Janet Napoles. Ang isa pa na pinagtatakahan ko, bakit hindi ginamit ng hindi binigyan ng bigat ng justices na may hawak kay Jinggoy? Itong testimonya ni Ruby Tuason. Sino ba si Ruby Tuason? Si Ruby Tuason po ay whistleblower, state witness na dapat ding
siya dapat kasama sa dependent or accused. Co-accused dapat siya ni Jinggoy. At dahil nagsauli siya ng, hindi ko magkamali, 40 million, sinauli niya 40 million na nakuha niya dahil ginawa siyang ahente ni Janet Napoles. Sa kada release ng pera, siya yung sa Senado, pumunta pa doon si Ruby Tuason at binigay ang pera kay Jinggoy. Nakunan pa nga yun ng CCTV. Ang pinagtataka ko to sa mga justice diyan sa kaso naman ni Jinggoy, bakit hindi nila binigyan ng diin na totoo yung sinasabi ni Ruby Tuason? Dapat bibigyan lang ng malaking bigat. Bakit po? Akalain mo, kasama sa paggawa ng krimen, inamin niya, at nagsauli pa ng pera, ibig sabihin, totoo na nandoon siya. At hindi siya magsasauli ng pera kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Try mo ganon, kaya matindi itong dalawa magkakumpare, magkasamahan sa pelikula, si Jinggoy tsaka si Bong. Kalain mo na ganon. Dito naman tayo punta sa kaso ni Enrile. Sa kaso naman ni Enrile, andun din testigo rin si Ruby Tuason. Si Ruby Tuason, ang testimonya niya ay siya taga-deliver sa tuwing may release si Janet Napoles, siya personal nag-deliver ng pera doon kay Gigi Reyes na girlfriend ni Enrile. At si Gigi Reyes, binigyan niya si Evangelista ng authority na siya pipirma sa mga sulat sa implementing agencies na utusan na ilipat kay Janet Napoles ang pera. Ladies and gentlemen, yung paglipat pala ng pera, wala nang duda na utos nila yun. At nangyari sa loob ng 6 na taon, from 2004 until 2010. Na kung hindi totoo yun, na kung walang authority galing kay Enrile, ay sa 1 taon lang mangyari yan, but in the second year, it will never happen kung talagang hindi pabaya si Enrile, si Jinggoy, at saka si Bong Revilla. So, ano nangyari? Wala ring ebidensya na nagpapakita na direkta na nakatanggap si Enrile. Ang ebidensya lang na nakatanggap ay si Gigi Reyes at ang ebidensya dyan na ginamit ay si Ruby Tuason. At bakit hindi naman pinaniwalaan si Ruby Tuason? Akalain mo, testigo mo, nagsauli pa ng 40 million. At umamin siya na kasama siya sa kasalanang ginawa. Nandoon siya nung nangyari ang lahat. Hindi mo paniniwalaan. Yan po ang mga justices natin na sana sasaluduhan kita, Rimulya, kung magagawa mo yan. O baka kwento-kwento ka lang. Actually, hindi lang sa Sandigan Bayan. Sa artists natin, napaka-massive ang korupsyon ng mga judge. Gusto mo ba isa-isahin ko pa? Sa aking kaso lang nahawak, ha? Kaso ko lang nahawak. Yun lang, doon lang tayo mag-usap. Iba pa yung kaso ng ibang abogado. Alam mo, ito, sasabihin ko na total patay na rin eh. Si Judge ano? Ano ko pilido ni Maring Munsod? Si Judge Munsod. Na judge dati sa General Trias. Labanan kami dyan. Kinasuhan ko siya, kinasuhan niya ako. Ano nangyari? Siguro may power ako na lahat ng kumakalaban sa akin na mamatay. Ayun, namatay. Hindi pa natapos ang kaso namin sa isa't isa. Namatay siya. May isa pa, si Jessica Casiano ng Teresa Martinez, branch 23. Kasuhan niya ako, kasuhan ko rin siya. Aywan, hindi ko alam kung ako magdahilan pagkamatay niya.
At, pero may isang judge ngayon na sa Manila City na nakalaban ko, nagkasuhan kami, pero naniniwala ako na hindi siya corrupt. Asan siya ngayon? Na-appoint siya, na-promote siya sa Court of Appeals. Babanggitin ko na total, papuri naman ang sasabihin ko sa kanya. Si Judge Lorenzo, na dating branch 4 ng Manila. Ngayon po, nasa Court of Appeals na siya. Yung pinagawayan namin, lagi kami nababanatan. Hanggat sa may kaso siya doon sa Cavite, sa Tagaytay, may kaso rin ako, nakataon na siya yung judge. Sasabihin niya, sabi niya sa abogado sa kabila, Attorney, I want to tell you the truth that Mr. Attorney Kausing and I have been enemies of each other. Attorney Kausing, I will give you the benefit. If you want me to inhibit from this case, I will inhibit. Sinabi ko kasi mga past naming issues, okay na sa akin yun. Saan ba nagsimula yung issue namin? Kay Percy Lapid. Inakusahan ko siya sa kanyang decision doon laban kay Percy Lapid. Akalain mo na na-dismiss ng kaso, binuhay niya. Eh di, ang contention ko, that was a violation against the double jeopardy rule. Naipanalo ko yun. Nanalo kami ni Percy Lapid doon. Because of those things, ilang beses kami nagpangita. Nagkita rin kami sa branch 4, nagkita rin kami sa Tagaytay. And I am amazed by the humility of Judge Lorenzo. Sabi ko, Judge, huwag ka mag-inhibit kasi I firmly believe, although we started with a bad note against each other, but I do believe in your fairness. Yun ang nangyari. Kaya yung sa branch 4, natapos ang kaso, siya pa rin na judge, nanalo pa rin ako. Yung sa Tagaytay ko, na kaso, na siya humawak, panalo pa rin ako. Although nag-inhibit siya doon, ibang judge humawak. I'm telling these stories from my wealth of experience. And from the stories in itself, yung evidence ko po laban sa mga justices sa Sandigan Bayan, yung mismo ng desisyon na ginawa nila. So, with that, mag-shout out na lang ako sa inyo. I hope so na si Boying Remulla is telling the truth. Baka naman buhayin mo pa. Ang dami-dami po. Gusto kong ilahad sa inyo lahat bawat desisyon ng Sandigan Bayan. Na mga mali-mali. Bakit mali? Kasi ang suspetsa ko, binigyan sila ng pera. Karamihan na ginagamit ng mga justices sa Sandigan Bayan of late. Kapag may tinatawag na delay in the prosecution, so gagamitin ngayon the Speedy Trial Act at saka right of the accused to impartial, public, and speedy trial. Marami dapat convicted, pero because of that, isa sa nag-benefit sa tinatag na argumento that the right to speedy trial of the accused was violated, I see Lito Lapid. Buti yung isang kaso niya na fertilizer fund scam ay binuhay na Supreme Court. Pero yung isang kaso niya didismiss dahil sa violation of the speedy trial right under the Constitution. Marami tayong babaguhin, and I do believe Brother Romel Bingson, Pastor Rodi Rabi, my sister Astra, naniniwala po ako. I do believe in the firmness of my conscience and in my heart that the only way for the Philippines to eke out of this problem, gargantuan and giant problems of corruption, is for us to have that very firm, very solid system of justice that not any corrupt man can buy. Ganun po, naniniwala po ako dyan. Ang mga pulis, natatakot din yan mga abuso kapag matindi ang judge. Ganun lahat, mga mayor, governor, congressman, lahat pagtakot lang pag ang judge ay hindi makaya,
wala, nobody will commit the crime. Matapang sila tumanggap ng suhol, manghingi ng SOP, sapagkat madali nilang bigyan ng pera yung judge. And do you think, may isang tanong pa ako bago tayo lumabas, sa pagkalagay, do you think that uprightness in our judges are enough for us to have that firm justice system na ang lahat ng mga nakagawa ng kasalanan ay siguradong mapaparusahan? Hindi po ako naniniwala. Bakit po? Andyan po ang elemento na ang judge ay nag-iisang tao lamang kahit anumang tira. Kasi mahirap sabihin na lang depensa niya, "Hoy, di po ako nagtanggap. Di ako tumanggap ng pera." At additional defense niya, Your Honor, ang issue ay judicial. Ibig sabihin judicial, napakalalim para malalaman. Kailangan pa muna antayin ang decision na final sa kasong ito bago mo ako mapaparusahan. Kaya ganun katapang si Bongbong Marcos. Magtanggap ng malay-malaytang mga pera mula kay Saldico. At ganun di katapang si Saldico na mang-insert na kung ano. At ganun di katapang si Cabral na magsingit. At ganun di katapang ang boss niya na si Manny Bunuan at saka si Mark Miller noon at saka si... Naniwala ko pati si Babe Singson may ginawa rin kabastugan yan. Kaya kung maayos lang ating sistema ng katarungan, wala pong magnanakaw. Natatakot po lahat magnakaw. Di ba? Ganoon na kasimple. Mga polis natin walang gagawa ng kasalanan kagaya ng ginawa sa panahon ni Digong. Patay dito, patay doon. Bakit kasalanan ba Digong yun? Naniwala ako kasalanan ng mga polis yun, hindi kasalanan ni Digong yun. Kasi no amount of order under our revised penal code, which is the law on crimes, the basic law on crimes, it orders, especially the police officers, not to obey the unlawful orders of your superiors. Ibig sabihin, nakutos sa inyo si Digong na pumatay? I doubt. And there is no evidence in saying that. Sinabi niya, kill. Basta. Kung manlaban, patayin nyo. He did not say na patayin kahit walang dahilan. Iba yung usapin na pinatay na may dahilan at iba yung usapin na pinatay na walang dahilan. Na-convict po ng ICC si Ongwen na isang tirador doon sa Africa. Intaganda na-convict. Dami na-convict. Bakit sila na-convict? Dahil inamin nila na pinatay. May namatay. Pinatay nila na walang dahilan. Ang kay Digong hindi nang patunayan na pinatay na may na walang dahilan. Kahit pa sama-samahin nyo lahat ng mga video na inyong dinownload. Kaya, kailangan natin talaga. Yung ICC judge, hindi pwede yan na pagkasaligan natin ganong sistema. Nabibigyan ni Dina Trillanes siya ng bilyon-bilyon. At pag mabigyan mong judge ng 1 bilyon, do you think susundin ka o hindi? Kaya nga ang dami lang ninakaw sa flood control. Kung ako tanongin mo, that was part of those monies taken from the flood control projects were given to the ICC judges. Di ba? Trilling? Oh, sige, magano na ako magtawag ba ako iba? Si Jonathan Bordomio. Good evening, kabayan. Alam ko na wala ka sa topic mo pero baka mapagbigyan mo ako. Makulong pa ba si BBM kung halimbawa patay na si Digong? Uusad. Ganito. Sa kasong flood control na pagnanakaw, makukulong si BBM pagkatapos na hindi na siya presidente. At kung sa kaso naman na may kinalaman sa kidnapping ni Digong, makukulong siya kung hindi siya presidente. In other words, kung ano man ang may kaso tayo lamang ngayon kay BBM ay hindi natin siya makasuhan, hindi rin natin mapakulong. Sapagkat may tinatawag na immunity from suit ang presidente. Pero pag
bumaba na siya sa pagka-presidente, pwede na po siya kasuhan. Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. Mine. Tapos si Francisco Andujar. Pera lang ang katapat niyan. Ano pa ba? Ferdinand San Juan. Magandang gabi po, Attorney Engineer Dr. Toto Tirador, Katotohanan Council. Romel Bingson, name Bagarbi, Tirador, Dr. Engineer, may pinababalik na halaga ang Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, totoo. May pinabalik 124,500,000. Pinabalik lang Sandigan Bayan kay Bung Revilla. Hanggang ngayon, hindi pa binalik. So, Chris Bagtas, hi, hello sir, good evening from Ilagan City, Isabela, Luzon, Philippines. Thanks, Happy New Year po. Happy New Year sa lahat ng mga Ilocano dyan sa Isabela, sa Ilagan. Naalala ko tuloy. Romel Bingson, naalala ko tuloy yung kinakain ko dyan na pansit kabagan. Esteban Wakdagan. Bakit kaya walang sasabihin ni Buying na kasuhan sina M. Romualdez? Yan ang pinagtataka ko. Kaya nawawala tuloy ako ng gana sa kanya pag naalaala pa ko yung si Romualdez. Tsaka si Sandro. Tsaka si BBM. Si BBM, hindi natin makasuhan kasi sitting president. Si Francisco Andujar, gusto ko dapat humawak ng kaso ng mga tao sa gobyerno. Helen Baguio, nakakaabot din sa live nyo. Salamat po. Alice Agni, no sound ba ko kanina? May sound naman nata ako ngayon. Francisco Andujar, gusto kong pagkatao mo, Toto Kausing, dapat marami pang tao katulad mo. Salamat po. Arthur Adjuba, sino ang nagpatay? Ang sa ngayon pong ebidensya namin po, to be honest, to be fair, base ebidensya lang na hawak ko ang basihan. Wala pong iba, si Bantag po. Kaya ang mga supporter ni Bantag, pasensya na kayo. Yan ang sugo ng ebidensya na hawak ko. Pero hindi ko alam kung may tao pa sa likod din Bantag. Ganun na ho, kasimple. Unang-una, isipin nyo lang, sino bang pwede mag-control sa mga bilanggo? Walang iba kundi yung boss. At sino ba nagutos? Yung second to the boss, si Zolveta, Ricardo Zolveta. At sino ang boss ni Zolveta? Di si Bantag. Edwin Bison, ulol, sino maniwala sa'yo, disbarred ka na. Hindi po dahilan ang disbarment para maniwala o hindi ka maniwala sa akin. Bakit po, Edwin? Kasi po, yung pagka-disbarred, tinanggalan ka lang ng lisensya. Hindi po natanggal sa iyo ang kaalaman mo bilang abogado. At lalo ng karanasan ko bilang abogado. Hilda Marquez, Amen. Praise to you, O Lord. Amen. Thank you, Jesus Christ. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Thank you, Sir Dr. Attorney. Dr. Cousin, salamat po sa inyong patuloy na paglingkod. Salamat po. Arthur Adjuba, so ano masasabi mo sa kaso ni Kaper Silapid? Masasabi ko, biktima siya, pinatay siya. Pinapatay siya ni Bantag. I don't care kung anong sabihin ng mga subscriber ko na pabor kay Bantag. Astra Cousin, God Save the Queen. Si Frank Shane Sionko Bininati. Hi, Dr. To, always watching you. Thank you po. Live whenever I have the time. Kasi baliktad ang oras natin. I'm here in Ontario, Canada. Otherwise, I watch the replay. Salamat po, salamat po. At paki-forward niyo po sa lahat ng mga tao na gusto makakaalam ng tamang comment, tamang batas na paliwanag sa batas, at makatotohanan po ang aking binagbabasihan ng mga pangyayari. Hindi po ako nagsasabi na isang bagay ay yan, wala akong ebidensya. Mimi Authority, good evening, sir. Jan Valbuena, tama, sir. Fee, abakahin ako niya. Oy, magandang gabi diyan sa Buena Vista, Agusan del Norte. At saka sa Tagum, Davao del Norte. Edwina Bon, opinion mo bakya? Bakya ba? Sige. Ikaw, hindi ko na basahin ang ibang sabi mo. Total, tinitira mo ako eh. Bernard Magtibay. Tapos, Heriberto Filemon Indiapi. Isa lang ang style ng Sandigan Bayad at Comelec. Pareha po. Si Ma'am Ding Diboke, Manang Bing. Kay kababayan ko, kamag-anak ko at kapitbahay. Jigger Yarte.
Sino pang iba? si Si Romel Bingson, naniwala di ako sa sinasabi mo, Dr. Toto, ang laki ng problema ng justice system natin. Kaya dapat mapalitan. Herberto Filemon Injapi, sana may balik na ang pagkaabogado mo. Opo, sa maganda talaga. Pero kung wala, wala tayong magagawa. Sa mga 5 years na 3 years pa ang takbuhin. G. Piquero, ang kurap walang pagbabago ng bayan natin. Si Sioning Hukom, hello, Happy New Year watching in Arizona, USA. Salamat po. Tapos si Injula Lacona, like. Virgie Piquero for Senator Toto Kosing. Patyon ang mga adik. Mailin, encourage them to fight. Sagot ko, kaayo digong. Tapos dito ang trolls na adictos. Jose Gonzalez, Attorney Engineer Toto, you mean po may bendalo before pa. Marami pa nga bendalo, kaya nga maraming gumagawa ng kasalanan. Yung pagpatay pa lang tao, bending dalo na po yan. Flor Tulad, sir, pwede bang ipatupad na ang bitay sa mga bangag at magnanakaw? Sa ngayon, hindi pa po pwede, kailangan gumawa ng bagong batas. Pero wala pang batas na ginawa po. So Alfred, hello po. So the producer, saan ang hearing ng kaso ni Enrile? Tapos na po sa Sandigan Bayan at namatay naman siya. So ang pag ibinalik yan, ang dedelikado sila ni Gigi Reyes, yung co-accused niya. Just be a good human being and true to your viewers. Yun lang. Salamat po, Bebot Maat. Ngayon, bago ako mag-out, nais ko muna hilingin sa inyo, please help me na mapatupad ang sistema ng katarungan na kung saan ang mga tao mismo ang hukom. Susundin natin ang sistema ng United States of America na kung saan 12 people ang napulot sa raffle at na-interview ang ginagawang judges o tinatawag na jury members sa kada kaso. Kada kaso, hindi lang hiwa-hiwalay kada kaso, ibang po. So, ibig sabihin, pag mga tao mismo na kahit farmer, kahit tricycle driver, basta in-interview, may kakayahan na mag-observe sa isang tao na magtitistigo at malalaman niya kung nagsisinungaling o hindi, pwede na siya magiging judge. At yan ang susundin natin. At mapapatupad lamang po yan kung magkaroon tayo ng batas na kung saan lahat ng trial courts ay dapat mga tao na napinili sa kani-kanya nating mga lungsod. Kung halimbawa sa South Cotabato ang kaso, mga taga South Cotabato din ang piliin ng mga judge, ng mga jury. Sila ang magbubuto-buto kada hearing, kada kaso. Tapos, one-day hearing pa po yan. One-day hearing ang pinakahaba na yung 2 days na hearing. At decision kagad. Kaya walang makabinbin at walang mga pending na mga kaso na tatagal. Yan ang gusto ko mangyari. At yung piskalya natin ay dapat magdesisyon na kung kakasuhan o hindi ay ang grand jury. Ang grand jury sa Amerika ay binubuo ng 25 na jury members na pinili din sa listahan ng mga botante at mga residente. At in-interview at magsiservisyo sila ng 6 na buwan. Pagkatapos nila, papalitan sila ng bago. Yan po ang gagawin. So yan ang hinahangad ko. Kaya para mabago, pati ombudsman, palitan natin mga tao na rin magdesisyon kung tanggal na si congressman na may kaso, si mayor, si governor. Ganun po ang gusto ko sana mangyari. Para takbo ng kaso tuloy-tuloy. If that is so, then we will have a very, very good world na kung saan matatakot na ang lahat na gumawa ng kasalanan. Sapagkat sigurado po na masisisanti ang gumagawa ng mga kasalanan. And in this world that we are in, we can always expect that the basic law of human rights will be observed to the fullest and without any exception. And that is the right to life, liberty, or property. Any person will not be deprived of those rights without due process of law or cannot be denied the equal application of the law. The exact word yan is Section 1, Article 3. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
Katumbas niyan, kung criminal case pag-usapan natin, pupunta ka kayo sa Section 14, Paragraph 1 of Article 3 of the Constitution that says that no person shall be held to answer for any criminal liability without due process of law. At saka dudugtungan pa yan ng Section 2 ng Article 3 of the Constitution na nagsisabi, no person, no warrant of arrest against any person shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath, the witnesses and the complainant, and particularly describing the place to be searched or where the crime happened, and describing particularly or the things or persons to be seized. Pag sinabi mo persons to be seized, arrested. Kaya, naniniwala ako, natulungan niyo ko, the only way na mabago yun, wala. Sino ba ang presidente? Dapat maging presidente ka para mapatupad yan. Meron ba? Sa totoo lang, I am tempted to say, natatakbo ako by hook or by crook for president this 2028. Ang agenda ko lamang ay maipatayo ko lamang ang katarungan, ang hukom, sistema ng katarungan na kung saan ang mga tao mismo ang siyang maghuhusga. At kung mangyari man yan, after may organize na, magre-resign na kagad ako. Ibibigay ko sa Vice President ang trabaho. Ayan, andyan na kayo na bala. That is my dream for the Filipino and for the Philippines. Hindi ko alam kung mananalo tayo kasi wala. Ultimo lamang tayo. We don't have the money, but I do believe that with the power of information that would be disseminated even only by the use of the internet will be sufficient for me to be able to win the presidency. No Sara, no BBM, o no whatever, only Toto Tirador. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Si Relay Asisio, good evening po. Si Ninita Villanueva, I agree with you, sir, very strongly. Salamat po. The producer, sa Australia, mga citizens ang jury. Salamat po. Yan ang susundin natin, kagaya ng Australia. Virgie Piquero, maganda kung ganyan ang batas. Susana Diaz, good day po. Bibot Maat, just be a good human being. Hanggang dyan lang po tayo. At magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya, babalik.